Negosyong walang puhunan. Ikaw ba ay naghahanap ng negosyo na gusto mong umpisahan pero wala kang kapital? So tapusin mo itong video na ito para malaman mo at maituro ko sa iyo yung mga bagay na dapat mo matutunan sa pag-uumpisa ng negosyong walang puhunan. At bago nga pala ang lahat, ako nga pala si Axel Manibo. 20 years na mahigit dito sa Milan, Italy. At may 5 taon ng experience sa pagnenegosyo. At bago natin talakayin yan, ang negosyo na walang puhunan, pakinggan mo muna ang istorya ko nung bata pa ako. Na noon, nagtitinda ako noon ng mga tinapay. At sa pagtitinda ko ng tinapay, wala naman akong inilalabas na pera o puhunan. Ang ginagawa ko lang dati noon, humahango ako ng tinapay at kung ano yung mabenta ko, yun lang ang babayaran ko. At yun, mayroon akong kita. So, hindi lang yun. May mga nagtinda pa ako noon ng balot. Nagtinda rin ako ng ice buko. Pero lahat ng iyon na pagtitinda ko, wala akong puhunan at walang kalugi-lugi. Bakit ka mo walang kalugi-lugi? Wala naman ako nilabas na puhunan eh. Kung ano lang yung nabenta ko, yun lang ang babayaran ko. Then, mayroon akong kita. At doon sa ganung bagay, hindi ko alam na yun na pala ang pagninegosyo ng walang puhunan palibasa. Bata pa naman ako noon. At hindi ko naintindihan na yun na pala yun. At kung ikaw naman naghahanap ng negosyo na walang puhunan, pero gustong-gusto mong magnegosyo, ito yung solusyon dun sa problema mo. Number 1, yung una ko nga sinabi sa iyo, ay maghanap ka dyan sa lugar nyo na pwede mong kuhanin ng walang munang bayad. Ibenta mo muna, tapos pa kung anong mabenta mo, tsaka mo siya bayaran. At sigurado ako, meron ka dyan makikita sa inyo na pwede mong ibenta. Kahit ano man yan, ice candy, tinapay, balot. Basta lahat ng mga pwede mong ibenta, kusapin mo, sigurado ako dyan, meron kang makikita at makikita ka dyan na pwede mong pagkakitaan, pwede mong ibenta. Dahil sa ganung bagay, sa ganung pamamaraan, matitrain yung sarili mo sa pagbebenta. At number 1 naman talaga sa pagninegosyo ay pagbebenta. Kailangan mo munang ma-practice o maging expert ka sa pagbebenta. Yun naman talaga ang number 1 pagbebenta sa pag-uumpisa ng negosyo. Kung ikaw naman, pangalawa, kung ikaw naman ay magaling-galing din namang magsalita, so magkakipag-usap ka dyan sa inyo na baka may marinig ka dyan na nagbebenta ng motor o di kaya ay nagbebenta ng kotse. Kausapin mo yung may-ari, kausapin mo yung nagbebenta na yon, baka pwedeng sabihin mo na ikaw na yung magbenta. At kapag pag nabenta mo, siyempre, may komisyon ka naman doon. Yun ang dapat mong gawin na pagbebenta o pagnenegosyo ng walang puhunan. Sa ganung pamamaraan, mapapraktis ka ng mapapraktis sa pagbebenta at di kalaunan magkakaroon ka na ng sarili mong puhunan. At may mga iba pang mga pamamaraan para ka makabenta o magnegosyo ng walang puhunan. Sa ganung pamamaraan, habang napapraktis ka sa pagbebenta, makakatisod ka dyan ng malalaking transaksyon tulad na lang ng pag-ahente ng lupa, pag-ahente ng mga condominium. So maraming pamamaraan na pwede mong pagkakitaan ng walang puhunan. So sa lahat ng mga sinabi ko na yon, ang kailangan mo talagang i-practice o i-master yung pagbebenta. So maraming pang, at isa pa,
Eto pa, kung wala ka talaga na maisip na ibebenta dyan sa lugar mo, maghanap ka ng mga picture dyan sa sa Facebook na mga kakilala mo na mga nagbebenta. Kausapin mo sila, baka pwedeng mahiram yung picture, kukuhanin mo at i-post mo sa Facebook. So may mga ganyan na kailangan mo nang makakuha ng order bago bayaran. So sa ganung pamamaraan, magkakaroon ka ng pag-uumpisa ng negosyo na walang puhunan. Picture lang, yun. Picture lang at sigurado naman papayag yung may-ari, no? Basta sa ganung pamamaraan, doon ka matututo. So sa lahat ng mga sinasabi ko na yan, iisa lang naman ang punto ron matuto kang magbenta kahit walang puhunan. Kaya ikaw na nanonood ngayon, maghanap-hanap ka na dyan sa lugar nyo na pwede mong ibenta. O doon sa mga kakilala mo na mga may product na ibinebenta, baka pwede ka muna makuha o mahiram yung picture. Kuhanin mo pagpaalam ka muna na pwedeng kuhanin yung picture tapos i-post mo doon sa Facebook mo. Sigurado meron namang bibili at bibili sa iyo noon. So sa ganoon namamaster mo yung pagsiselling. At bakit ko nga ba sinasabi ang mga bagay na ito? Sa ganitong pamamaraan, yung mga gustong magnegosyo na wala talagang kapera-pera, hindi naman talaga puhunan o pera ang laging puhunan. Sa ganun, ang bubuo mo sa sarili mo yung lakas talaga ng loob. Lakas ng loob na hindi ka matakot na malugi. At saka sa totoo lang, yung sa ganun ng mga sinabi ko, wala naman talagang kalugi-lugi. Ano bang malulugi sa'yo? Wala kang puhunan. Lakas ng loob talaga. Ang puhunan talaga doon. Hindi pera. Hindi lang lagi pera sa negosyo ang puhunan, kundi lakas ng loob. Kaya ikaw, kung nanonood ka ngayon, ay kung wala kang lakas ng loob, ipagdasal mo yung lakas ng loob para magkaroon ka ng negosyo, no? Makapag-umpisa ka na. Kaya yun lang sa ngayon. At kung nagustuhan mo itong video na ito, i-like, subscribe, at i-follow muna ako sa ating page sa Axel Manibo. At nawa sa susunod na video ay mas marami akong ma-share sa inyo at kung meron ka namang natutunan diyan, mag-comment ka diyan at kung meron kang mga tanong, mag-message ka. Mag-comment ka lang dyan sa baba at pag-uusapan natin yan. At muli, tandaan, pray and never give up. Salamat!